may nakita na naman tayo. Syempre, bagong loan application. Syempre, kailangan nating mag-try ng mga bago palagi para malaman natin kung meron ba tayong bagong aasahan. Mabilis daw mag-apply sa loan application na to. At ang isa pang nakuhook sa akin dito mga Karilon, pwede ditong unemployed, pwede ditong housewife, pwedeng student, pwedeng business owner, sa madaling sabi, hindi ito nanghihingi ng income proof. Kaya syempre sabi ko sa sarili ko mga Karilon, subukan na ulit natin yan. Pero alam nyo ba kung ano agad ang plot twist mga Karilon? Rejected. Oo mga Karilon, habang sinasabi nila na mabilis at madaling mag-apply dito, ako rin yung mabilis binigyan ng rejection. Kaya dahil na-curious na naman nga tayo dito sa loan application na to, hindi lang application ang pag-uusapan natin ngayon. Aalamin natin ang history ng loan application na to, kung sino ang nasa likod nito, at kung talaga bang bago siya, ha? At sasabihin ko rin sa'yo yung mga dapat mong malaman bago ka pumindot ng apply dito. So ano pang hinihintay natin mga Karilon? Simulan na natin yan. And welcome back sa ating YouTube channel! Ngayon nga mga Karilon ay magbibigay ulit tayo ng talaga namang honest review, real talks and warnings para rin sa lahat. And disclaimer lang bago natin simulan itong video natin na to ay for educational purposes lamang po ito. Hindi po ako financial advisor, hindi rin po tayo nagpo-promote ng kahit na anumang loan application. Ginagawa ko po yung video ko para makapag-share sa inyo ng aking experience and ng aking opinion habang sinusubukan ko nga ito. So, nasa sa inyo pa rin naman na 100% na pagpapasya kung gusto nyo itong subukan o hindi. Pero hindi ko po kayo hinihikayat na mag-download nito o subukan to. Kasi mga Karilon, ako rin po yung tipo ng tao na ayoko talaga na may nababaon sa utang. At siyempre, sasabihin ko rin naman din sa inyo kung ito ba ay recommended or not recommended para sa akin. At eto nga mga Karilon, yung nabasa ko sa kanyang reviews. Ang sabi dito ay fast approval, legit, buo mo makukuha, walang kaltas. Kaso nga lang daw ay 7 days lang siya at sana mas mahaba yung payment plan ni Lendra. At so ito nga po ay review noong August 21, 2026. So nung nakaraang araw nga lang to Karilon. At syempre, ayun, nakabasa tayo dito ng buong matatanggap. Lalo na talaga tayong na-excite. Kaya lang ang isang red flag agad na nabasa natin dito ay 7 days nga lang daw. At ito naman yung nakita natin na ads online. Ayan, trusted cash loan, loan amount up to 60,000 pesos nga daw. At ito nga ay mada-download lang natin sa Google Play Store. So, hindi ko po na-check kung pwede to sa iOS. Ilalagay ko na lang po sa comment section kapag tinignan ko to sa iOS. Ayan, install now na natin yan. Pagka-install nga natin ay siya si Lendra Fast Online Loan. Naka-under siya kay Lendora Lending Corporation at meron siyang 4.4 na star at meron pa lang siyang 42 na reviews. At ito nga ay na-release noong July 17 lang at na-update siya noong August 5 at meron pa lang ang 5,000 na nakakapag-download nito. Siyempre, sabi nga niya dyan ay SEC registered siya at meron siyang CA number. At eto nga yun, sabi niya, easy to apply, apply online in just 3 minutes. Secure and compliant, SEC registered, smart risk control, fast approval daw. At loan amount up to 30,000 at meron siyang 30 days at for tenure. Siguro ay 4 weeks, ayan, kasi 30 days 4 weeks or 4 times na pagbabayad sa loob ng 30 days, ganyan. Transparent fees, no hidden charges, and flexible repayment, e-wallet, offline stores, and bank transfers pwede din. Syempre, ano pang hinihintay natin? Install na natin yan. Pagka-install nga natin, bubukod na sa atin dito yung Welcome to Lendra. At syempre, next na natin yan. Pagkatapos ay hihingan niya tayo dito ng contact number para masendan niya na tayo ng OTP. At eto na yung kanilang pinaka-homepage. Apply today for higher approval chance. At ayan, highest loan amount up to 60,000 nga daw. Meron siyang loan term na 91 hanggang 150 days. Fill in basic information lang daw, credit review, and loan receive na raw. At nandyan din naman sa homepage nila yung kanilang SEC registration number at saka yung certificate of authority number nila. Ayan, mag-loan now na tayo dyan. Eto, may lumabas pa na installed apps permission. Nagdi-disagree ko dito noong una kaya lang ayaw niyang pumayag. So, kailangan natin ditong mag-agree. After nun,
Magre-request siya ng access sa ating SMS messages. Agree lang ulit natin yan dahil ayaw nga niya kapag ka disagree. Una nga nating sasagutan dito ay basic information at una na nga si education, marital status, occupation natin. Sa occupation, pwedeng retired, pwedeng students, pwedeng unemployed, part-time worker, self-employed. Kasi nga hindi naman ito nang hihingi din ng income proof. So, sobrang bilis lang din talagang mag-apply. Yung ating address, ayan, industry, years of work, monthly income, pay cycle, payday, yung ating email, kailangan nyo siyang ilagay. Tapos, yung Facebook ay optional lang. So, hindi ko na nilagay kasi nga optional lang naman. At pangalawa na nga dito sa sasagutan natin ay yung contact reference. So, sa contact reference, dalawa yung hihingin niya na nagdadirect sa ating contact. So, pipiliin nyo na lang doon at automatic na yung malalagay dito. And paalala lang na magpaalam tayo palagi sa ilalagay nating contact reference. After nga nun, pangatlo, nandito na tayo sa facial verification. After nun, pang-apat na sasagutan natin ay nandito na tayo sa ating ID information. Sa mga ID type, meron siyang recommended na national ID, UMI, driver's license. Tapos sa other IDs naman na hinihingi niya ay pwedeng PhilHealth, TIN, passport, SSS, PRC, postal at saka voter's ID. Then after nun, picture na likod at harap ng ID and pagkatapos nun, i-confirm yung ating information like first name, middle name, last name, date of birth at saka yung gender. Automatic naman ang malalagyan yun kapag malinaw yung pagkaka-picture natin sa ID. And after nun, ayan na, application submitted na tayo. Sabi dyan ay we recommend adding a receiving account first for faster disbursement daw. So syempre sige ayan maglagay na tayo ng receiving account. Pwede nga ditong GCash, Maya, GrabPay sa e-wallet niya. Syempre GCash lang tayo. After nun ay under review na tayo. Medyo matagal pa rin akong nag-intay dito kasi 20 minutes na ay naka-under review pa rin siya. So hinayaan ko na lang muna. At pagkatapos nga ng mga ilang oras ay nakita ko na din yung resulta dito. So ayan, application rejected. Ayan mga karilon, bigo na naman tayo ngayong araw na to kay Lendra. So na-reject tayo dito at sabi nga lang niya, please maintain good credit and reapply on August 26, 2026. So after 3 days lang ulit pinag-a-apply niya na tayo. Ano ba yun? Ba't hindi mo pa kami in-approve ngayon? So dahil na-reject tayo dito, hindi niya ipinakita yung kanyang pwedeng ipautang sa atin, yung loan terms niya wala, and yung kanyang interest wala din. So siguro kung na-approve lang tayo, tsaka palang lalabas yung mga information na yun. So kayo ba mga ka-reloan ay na-experience nyo na ba si Lendra? Nakita nyo na ba to? Nasubukan nyo na ba? Na-approve ba kayo dito or na-reject din kayo kagaya ko? So hindi ko rin naman masabi na auto-rejection siya kasi nga medyo matagal, mahigit 30 minutes siguro akong nag-antay bago niya ako ni-reject. So siguro hindi ko alam kung anong ginawa niya. Kasi mga ka-reloan, may nabasa rin naman ako na sabi niya, utang daw niya dito ay 10K, 6K lang daw ang marireceive niya at ang total na babayaran mo for 6 days ay 11K. So nangaharas din daw to, nagte-text at nagtatawag sa mga contacts mo. So kabaliktaran siya doon sa nakita natin sa kanyang review mismo sa may apps niya. Kasi ang sabi doon, buo daw matatanggap, tapos kaya lang 7 days. Eto, hindi buong natanggap. Actually, sobrang laki ng ikinaltas. Dahil iba-iba nga nang sinabi dito tungkol sa loan application na to, syempre napa-research na rin tayo. Ano bang meron dito, di ba? Sino nga ba yung nasa likod ng Lendra? So, yung Lendra nga ay nakalista bilang product or online lending app ng Lendora Lending Corporation at ang SEC number nga nila ay andyan na, naka-display naman at yung Certificate of Authority number nila nandyan din naman. So, noong mga nakaraang taon daw, ang kumpanya ay kilala bilang Treasure Bowl Fintech Lending Corporation. Same sila ng SEC number and same din sila ng Certificate of Authority number. So, nagpalit lang siya ng pangalan. Sa dating SEC list, ang naka-under dito ay Wow Pera at Z-Peso. So, ayan. Familiar ba kayo sa mga loan application na yan? Kasi yan lang din dati si Lendra. Ayan ang lumilitaw nga dito under kay Lendora Lending Corporation ay eto nga si Lendra Fast Online Loan at saka etong si Finflow. So, totally mga ka-reloan, hindi na ito bagong loan application. Kasi ang corporate entity behind it ay nagsimula noon pang 2019. Tanong mga ka-reloan, may complaint ba dito kay Lendra? Yes, merong mga documented complaints involving the predecessor company.
Particularly na yung Wow Pera. Ang complaint about dito ay syempre overcharging nga daw at saka harassment. Mga ka-reloan, ang registration tells us that there is a registered lending company and authority. Pero tandaan mga ka-reloan, kailangan pa rin tingnan ang actual disclosure, statement, interest, fees, penalties, net amount received, at total amount payable bago natin masabing borrower-friendly ang isang loan. So, ang tanong din mga ka-reloan, CIC compliant ba to? Ang company behind Lendra na dating Treasure Bowl Fintech Lending Corporation ay makikita sa official CIC list of submitting entities in production. Kaya may CIC reporting status ang underlying company. Pero sa ngayon mga ka-reloan, hindi makumpirma na currently CIC compliant ang Lendra na naka-under sa Lending Corporation. Pero yung dati nga niyang pangalan kasi ay naka-report doon. Pero itong bago ay hindi. So, yun lang mga ka-reloan. Hanggang dito na lang muna yung pag-iimbestiga natin dito kay Lendra. So, yun nga mga ka-reloan. Lagi nyo tatandaan na hindi ulit mabilis mag-apply at mabilis ding mag-approve. Dahil katulad ko ka-reloan, pwede ka ring maka-experience ng surprise rejection. Kaya mga ka-reloan, kung nakatulong sa inyo itong review natin, please like and i-share mo na din para mas marami tayong matulungan at mag-comment ka na rin ng experience mo dyan sa baba. At kung gusto mo pa ng mga ganitong loan application review, real talks and warnings ay please subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe at hit the notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. At laging tandaan mga ka-reloan, bago tayo umutang, alamin muna yung kanilang terms, yung kanilang fees, at kung magkano talaga yung marireceive ninyo at yung magkano talaga yung babayaran ninyo. So yun lang, God bless you all at thank you for watching. Sana ay makaahon na tayong lahat sa pagkakautang. Iwasan natin ang tapal-tapal system. Yun lang, see you on my next video. Bye! Ito nga pala yung palagi nating ginagamit na Boya Microphone Mini Mic 2. Sobrang ganda ng quality. Ayan, nandyan yan sa ating description box. I-check out nyo na. At kung gusto nyo mag-scroll sa inyong shopping or sa inyong Shopee, click nyo lang din yung ating link. Yun lang. Ayan.